Wow, ganda ng panahon. At ang ganda rin ng buhok ko. Okay guys, good morning. Dinilang ko sila ng fresh na oregano leaves para sa kanilang pag-healing. Kasi marami dito ngayon, pero mga lang sila, mga bata ang tinamaan ng one eye cold. So, bago sila tuluyan ma-infect lahat, titingnan ko pa kung anong magagawa ko. At ito ang ating loop. Ito guys, ang ating loop na kaya po talagang kailangan ng panahon para malinis. Saka panahon na rin para makita natin kung sino mga dapat natin gamitin sa norte. At ito, na bago ko magpatuka, nag-loop toss muna tayo. Pinagbigyan ko sila ng makapagpag ng katawan sa mainit na panahon naman. Kailangan nila yan. Kailangan nila sa katawan nila yan. At syempre, dinalang ko sila ng mga daon ng oregano. Iwanan ko lang po dito guys sa mismong kulungan. Ayan. Iwanan ko lang to. At for sure, kakainin nila yan. Bibigyan ko rin yung pang south, pang norte natin. Yung pang south natin ng mga ibang YB, medyo nagmamature na sila. Inisip ko nga baka maihabol ko sa norte. Kasi yung ibang singsing, sa kanila ko nailagay. Yung mga CFL ring natin, mga nice. Doon ko nailagay. Pero nga pala akong dala dito. B12. Sa mga shaky pigeons, kagaya ng isa nito, ang guest natin. May guest tayo dito Ito galing to kay Boss Obet's Tapia. Para siyang blade na blade yung katawan. Tapos sinubukan ko lang siya ng ng music. Tapos ngayon, ito na siya. Ganito na siya kalaki. At enjoy na niya ang pag-stay dito sa atin. Thank you nga pala Boss Obet Robert Tapia ng CFL. Sorry. Itong ibon na to, bigyan niya sa akin. Siguro mga 5 days. 5 days siya dito. At siguro mga 2 weeks lang alpas siya. Siya si butterfly. Isa siyang checkered na white top na white flight na malinis. Yun. Tapos nagdala na ako ng singsing today. Nagdala ako ng singsing para sa mga YB natin. Hindi ko kaya ilagay yung mga leg bands na pang club. Kasi nga o kaninay. Oh no! Wala tayong budget masyado. Kaya for the meantime, at gagamitin naman natin sila Gagamitin natin sa karera. Ibigyan ko sila ng singsing. Singsing na maganda para sa kanila. Ito. Bibigyan ko sila ng mga stock natin na singsing. Para kahit pa paano, meron silang karapatan maglaro at lumipad sa south. South na po ang lalaruan natin ito. Kasi nga, na rin yung medyo late na tayo para sa pag-breed ng norte nung nakaraan. Ngayon, puro south naman ang pupunusan natin. Ito. Andun yung ibang ibon sa labas, ayan, nakikita nyo. Mamaya, pag kalog-kalog ko nung patoka, sigurado bababa na yun.
home rings lang na singsing. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima sila. Ilalagay ko na lang yung singsing na lang na ano na stock. Yan. Ito. Yan ang nakikita ko na pwede na. Kaysa wala. Ito guys, back to our video. Simulan natin dito sa anak ni ni Blade. Ito. Yung anak ni Blade, dalawa. Susuksukan natin ng singsing para kita natin na ready na siya maging warrior ni Daddy Tutan. Ayan, medyo masikip na kasi malaki siyang ibon. Kapag masikip, kailangan na ng tulong ng balahibo. Ayan guys, pinasukan natin ng balahibo, sasaluhin natin sa ilalim, tapos ihilahin natin. Yun, isa na siyang ganap na warrior ni Daddy Tutan. Ito naman yung kapatid niya. Kukunin natin yung kapatid niya. Ang kapatid niya parang checkered na malinis na blue. Kaya ngayon, ito naman gagamitin ko. Foam ring na lang. Kasi hindi pa tayo nakakabili ng singsing. Medyo mahal din. Yan. Kailangan natin to. Yan. Ito. Okay na, ulit. Kapatid niya to. Tapos kunin naman natin to. Parang pula to. Anak ni Red. Wow. Subukan natin ilagay. Sana kasya pa. Pero pipilitin natin to. Hindi kasya. Sa gitna. Yun. Kasya pa. Yun. Ayan. Nagkasya na. Singsing sa anak ni Red. Meron siyang isa pang anak. Ayan. Mukhang ano to. Kung merong manok na white feet, siya naman, wow, black feet. Itim ang paa niya. Kasya pa. Ayan, hindi ko pinilit. Kasi yung mga bagay na pinipilit, hindi maganda resulta niyan. Huwag mo pilit. Hindi na pwede. Kaya nga hindi pwede. Diba? Ito naman, anak ni Cookie. Nag-iisa lang. Kasi nabasag ba? White flight to. White flight siya na puti sa tingin ko. Nice. Puti ang ulo ba? Teka, maganda to. Pwede to siguro isabong sa color. Tingnan natin kung marami ang white sa pakpak. Pwede yan sa color. Ayan guys, pinilit ko nang ilagyan ng singsing. Kasi baka malimutan ko na naman. Ayan, parang hindi na sila pilitin. Ayan, ang ganda oh. Oh. Ito guys. Ito guys, ang anak ni Cookie saka ni Jansen na nag-iisa lang kasi nabasag yung kanyang kapatid. Yung itlog ng yung nestmate nabasag. Kaya ngayon, magpapalipad na tayo ng anak ni Cookie. Mukhang nagmana sa tatay, tingin ko.
White light. White top. Tingnan ko. Ito ang tatay niya. White light. Ang laki. Jumbo. Ang laking ibon. Ayan. Ang laking ibon talaga guys. Nababa ko na. Baka lumipad pa. Yun. Oh, yan, maganda. Saglit. Ito pa, may mga, ano, ito si itlog. Nasa bintana, oh. Ayan. Ayan. Nice one. Magaling talaga ito si itlog. Mas di si itlog yun. Ito pa pala si itlog. Ito sila. Kaya pa bumaba. Ito si itlog. Bumalik na. Ayan. Nice one. Nice. Salamat. Pumasok din si Milo. Napakakulit na si Milo. Ayan, okay na. Pero tayo, nagpasok ko na sila. Oh, ayan. Ang ating mga motivation nest occupied na. At tingin ko may itlog na dito isa. Ayun, meron na nga. May itlog na si bad girl. Tingnan nyo guys, bakit bad girl? Ayan, ba? Ayaw mo yata manukha ngayon. Ayan. Yan si bad girl, asawa ni Boss N. Ito naman yung sinisingan natin na anak ni Blade, Super Blade. Yan, dalawa oh. Samantalang yung iba, si Arthur ayun sa release door. Tapos si Dapo ayun sa labas. Ayaw pa pumasok. Pero sanay na rin sila rito. Oh, okay. Ayan, yan. Pinunta na ni Cookie yung patukaan. Yung paborito ni Mami Tutan, si Cookie. Ito po si Cookie guys. Ang ibon na paborito ni Mami Tutan. Natangin siya lang ang nakakalabas doon sa trapdoor. Ewan ko ba kung bakit at paano. Yan. Ayan. Kailangan ko lang sila manginain. Ayan, ubos. O, ubos. Tapos sila, andito naman. Sige dyan. Bibigyan ko kayo. Ito, ang mga ibon natin na nandito. Saka may mga ibon pa tayo sa labas. Andon si Dapo, saka si Arthur. Saka to. Sino ka? Si Kitira. Pero papasok na yan for sure. Hayaan ko lang sila. Samantalang meron tayong bago dito sa loob natin. Inakyat ko rito. Ito si Taichi. Ang ibon natin na si Taichi. Ayan. Ayan. Presyo sa akin ng lahi na yon kasi wala na tayong natitira nun. Lahi yon ni Idol Reggie. Ito yung mga ibon natin sa labas. Ayun, ayun, nagliparan na ulit. Ayan, ang mga ibon natin. Ayan. Pamimigay ko na rin to si sa mababang halaga. Si Toybot, saka to, si yung Black Grizzle. Bahala na tayo sa mura. Mura lang.
Yan. Ito. Ayan sila oh. Pag dumami na. Sumama na si Katarman. Si Katarman, 4 days niya kinuha ang Katarman. Kaya Katarman finisher siya. Yung ating Tugigaraw finisher, galing naman yun sa kapatid ko. Sa kuya ko. Kaya, ayun, bumaba na si Arthur. Ayun, pumasok na si Arthur. Ito naman si Mother Dada, pumasok na rin. All in all, iilan na lang yung ibon natin sa labas. At ito ngayon, naging 3 pa sila oh. Sige lang, kain lang kayo. Ayan. Ayan. Etong breeder ni paring Kenshin Nimura. Shoutout sa'yo pare. Ito. Boss Kenshin. Ang ibon na ginawa niyang breeder pero napaamo ko. Napalipad ko naman. Samantalang na successful na yung ating pagsusut ng singsing dito sa 5 YB rito. Sisilipin ko naman doon sa baba. Kung ano. Ito nga pala si Banoy. Ang ibon ni bigay ni Boss Giovanni Matro. Napaamo ko rin. Ayan, nagkakamot siya. Double banded siya. Tapos ayun si Boss In ng bababae. Kahit may itlog na yung asawa. Ewan ko ba bakit ganun sila. Ayan, nakatanaw si Milo, ang ating golden checkered. Samantalang si Cookie, ayan, napaka-cute. Ayan, isa yan sa mga, ayan, saka si Black APR. Ayan, mga gagamitin natin sa sa Norte. Kasama to si Aswang. Saka tong ayaw ni Boss Giovanni gamitin muna to sa kasi nag-overplay to. Baka hindi pa niya kaya. Si Itlog. Samantalang si Black Diamond dito, parang paningki dito sa gilid. Ito si Dada. Ito, sino ka? Ayun, si Bon Assignment to, si Assignment. Ang asawa ni Assignment, si si Black Diamond. Samantalang, eto, nagsusubo naman ngayon si Super Blade. Susubuan niya yung anak niya. Magaling na tatay. Ayan. Tapos na ako magpatoka dito sa pang south natin na na lock. Kaya ngayon, ito si Luzon dito pumunta. Ba hindi, dito si Luzon. Si to? Si Bilog. Bilog ta kasi yung talukap ng mata niya. Nag-iisa siya. Ang tawagin niyan sa atin sa mga nag-iibon, Dr. Ide. Parang may sunglass siya. Para siya may salamin. Yun pong kanyang katangian. Mga Dr. Ide po, mga US bird po yun. Mga US brand ng mga breed. US breed po yun, American breed. Pero alam nyo ba na ang Netherlands ang nag-produce ng pinakamagagaling na fanciers sa buong mundo. Sa kanila nagmula ang malulupit at talagang very impressive na breed ng mga ibon sa Netherlands. Pero World War pa nang natuklasan nila yan na gamitin bilang means of communication, pinapadala sa mga kampo yung mga singsing na nakasuot sa kanila. Doon itinitape, tinatali yung mga letter saka mga mga sukat ng lugar na kailangan nilang wala pa kasing GPS nung panahon na yun. Ang nag-iisang GPS nila yung mga kalapate, guys. Wow. During World War I, maraming impressive at impresibong pangyayari ang naganap, katulong ang mga kalapate. Natunghayan to ng mundo. At batay sa aking kaalaman, merong ibon na impresibong nagligtas ng mahigit 200 na sundalo sa na-captivate, nakulong, naging POW,
prisoner of war. Niligtas na itong impresibo at matindi ang kanyang naging parte. Naihatid niya yung sulat at naihatid niya sa kampo. Ang pangalan po niya, Cher Ami. Ang pinangalan nila sa ibon. Ay ibig sabihin, isa siyang sa salitang Pranses, kung di ako nagkakamali, a loving friend or what? Basta, di ko na ma-search sa aking memory card. Parang puno na ng paghihirap at sakripisyo. Oh no! Hindi natin masabi kasi ang buhay talaga ganyan may waga Pero naghahanap buhay po kami. Naghahanap buhay kami ni Mami Tutan. At yun ang kailangan namin gawin sa araw-araw. Samantalang ito ako sa pang norte natin para ma-check natin before tayo mag-prepare ng ating gagawin sa grind. Magandang pagkakataon para makita natin si Moonlight na mayroong anak sa asawa niya na ni Blue Chick. Samantalang itong ating ibon naman na si Ovaltine, may dalawa na ring itlog. Ang kanya namang naging esposa, eto, si Thunder. Ang ibon natin na may kidlat sa mata. Dating pangalan niya Singit, pero pinangalan ko sa kanya Thunder na kasi may kidlat siya sa mata. Samantalang si Ampon, ang ibon natin ang paikot-ikot lang dito sa loft, pumugi na. Isa na siyang ganap na lalaki. Gusto niyang magka-jowa pero hindi pa pwede. Kasi si Colson lalaki din. Oy Ampon, hindi pa pwede yan. Parehas kayo lalaki. Ito talaga. Hindi pa pwede yung pinaplano mo. Ayan. Ayan, nagwagi ng pwesto si Ampon. Territorial po talaga ang mga ibon, guys. Ito po si Ampon. Ito naman ang ibon natin na si Major, ang asawa niya. Si pangalan mo. Yan. Si Miss Tapia, ang ibon din ni Boss Obet Tapia. Marami akong naampon na ibon ni Boss Obet Tapia kasi kaibigan siya ni Boss Giovanni Matro. Yan. Na kaibigan naman ng kuya ko. Na naging kaibigan ko rin. At kami magkakaibigan. At lahat kami mahilig sa kape. Coffee friends, shoutout sa inyo. Ito na, okay na. Nakapatuka na ako. At kailangan na rin naming tumuka. Kami naman, kakain din kami. At oras na rin para tumunog na kasi yung buzzer beater natin Once na tumunog yung buzzer beater ng Petrochem, matik, hilos na kami. Kasi ang pasok namin sa hanap buhay namin, merienda time talaga. Merienda pizza kasi kami. Natulong lang yung ating ibang mga kitaan sa pasada. Yan. Kaya okay na rin para sa nag-iisa nating pangarap. Kasi nga libre lang yan. Libre po yung pangarap. Pangarap ng isang batang pansier na magkaroon ng pagkakataon sa karera. Ako yun. Age kong 9, nagkakalapati na po ako. Sa age kong 14, nakakarating na po ng derby yung ibon natin, ang ibon ko. At naalala ko po lagi ang mga kalaro natin dyan, sina Boss Jun, Engineer Jun Luna, na talagang naglaban din kami sa ranking ng 2 beses na mag-top. Pero hindi po pinalad yung ibon ko nun na makadulo, na wala po siya, somewhere in Masbate na, hindi nakauwi. Sayang, wala pa naman butas. CRPA time po yun. CRPS combine. CRPS ang leg band. Samantalang panahon na yon, ang loading namin nasa Imus.
Nagkakasabay pa kami mag-loading yan. Sina Boss Glenn Malinay. Shoutout sa iyo ng Hayden Loop. Hayden Malinay Loop. Saka yan, sina paring Tuka. Nakakasabay namin yung mag-loading doon. Wala pa kaming suot na helmet. Kasi nga hindi pa ganun kahigpit. Tapos ngayon, kailangan may lisensya ka na. Every time naalis ka ng bahay, may lisensya kang dala. Ewan ko ba bakit yung e-bike wala. Okay. Hindi ko papakilaman yun kasi hindi ko jurisdiction yun. Ang tanging kong pakilaman, yung grind namin everyday. Kailangan namin gampanan. At kung inabot mo ang part ng video na to, sana maibigan mo na i-subscribe. All notifications. Paki-like and share na rin po. Okay po kami sa comments. Kailangan namin yan. At thank you so much sa YouTube. At napapansin nyo si Daddy Tutan. Ito, pinagbubuti naman po namin yung aming ginagawa sa araw-araw. Sa grind, sa breeding, sa tossing, sa ating mga hanap buhay, sa driving. Ganun talaga. Shogunai. Kung hindi kaya ngayon, meron pang bukas. May bukas pa. Tuglit. Rico J. Puno. Thank you so much guys and arigatou gozaimasu. Minasang, kyoskite. Naka-set na po yung mga araw nating tossing kasama ang Kaway Friends. Sana maganap na. Kasi maganda na panahon. Mas maganda maghagis ng ibon ng ganyan kesa dun sa malakas ng ulan. I-smash siya. Self-training pa lang. Kaya maganda na rin yung ganito. Nakapag-loop toss tayo at nakita natin yung mga ibon natin nasingsingan pa. Thank you so much guys. And kioskite. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you all guys.